Ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GP Natics. Dahil nalalapit na po, ilang araw na lamang, ang April 14 na kung saan po didinggen ang impeachment ni Sara Duterte at magkakaroon ng di umano, mga kababayan, yung mini trial. Na kung saan ay haharap po ang mga mahalagang personalidad, gaya po ni Ramil Madriaga, ni Ombudsman Boying Rimulya, baka si Trillanes ay lalabas din, ang COA, BIR, at kung sino-sino pa, mga kababayan. Ngayon naman, dahil nga po hindi nabigyan ng TRO ang hiling ng kampo ni BP Sara Duterte dahil very late, di ba? Very late eh. Kung tutusin, mga kababayan, kahit na maglabas ng TRO, ang mangyayari pa rin ang mangyayari. Matutuloy pa rin ang pagdinig sa April 14, mga kababayan. Kaya ngayon, kudita daw sa Kamara umuugong. Ito na daw yung huling baraha ba ng naiisip ng kampo ni Sara na si GMA kapalit ni Boji D. Mga kababayan, o kapalit kay Boji D. Ito, tingnan nyo, mga kababayan, may larawan tayong nakuha dito na kung saan recent lang ito, mga kababayan. Oh, ito. Larawan yan. Nakita nyo po? Sino yung nasa gitna? Si GMA. Sino yung mga kasama dito? Nandito si Perdito Pasio. Nandito si Perdi. Nakita nyo yan? Ano kaya ang pinag-uusapan po nila? Diba? Mga kababayan. Pero, ayon sa usap-usapan na yan, mga ka-GP Natics, muling umuugong ang kudita sa mababang kapulungan ng Kongreso matapos mabuko ang pag-uusap umano. Ito nga yung picture. Anina dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Base sa impormasyon, itinutulak umano ni Duterte si Arroyo na muling pamunuan ang mababang kapulungan ng Kongreso kaya nagkakaroon umano ng recruitment efforts sa Kamara para patalsikin si House Speaker Faustino Boji D. III. Upang maagaw ang liderato kay D, kailangan na 160 kongresista pataas ang dapat ma-recruit ng mga Metro Manila at Mindanao Sulon, subalit hindi pa umano umaabot sa 30 ang nagpapahayag ng suporta sa pinaplanong kudita. Aray! Mission failed? Mga kababayan, aray ko, si Aling Maliit. Ay, paano nga naman sila paano nga naman sila makakapag-upo ng panibagong speaker? Wala pa sa 30. Yung kanilang suporta na nakukuha. Isipin nyo, mga kababayan, sa impeachment pa lang, may pagkakataon na magsalita yung kanilang mga kaalyado Yung kapatid ni Sara Duterte, yung kanyang pamangkin, 'di ba? Tapos yung kanilang tsuhin, mga kababayan. At saka yung iba pang mga kaalyado, bakit hindi sila nagpapakita? Although hindi naman sila member ng Justice Committee, pero pwede sila magtanong. Kasi nga, tingnan nyo, mga kababayan, itong si Paulo Marcoleta, hindi naman siya member, di ba, ng Justice Committee, pero nakakapagtanong siya. Kahit kaipalan lang yung ginagawa niya, mga kababayan, ay uma-attend. Itong si Paulo Marcoleta, ibig sabihin, yung bagay na yan, mga kababayan, no? Pwede na nilang ipakita doon kung totoong kung totoong meron silang mga ebidensya. Kung totoong may mga argumento sila na makakatulong sa kanila. Sabi dito, si Arroyo ang unang naging speaker noong June 2018 matapos ang matagumpay na pagpapatalsik kay dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez kung saan maugong na tinulungan umano siya ni Duterte na nooy mayor pa lamang ng Davao. Ito totoo yan. 'Di ba? Magtataka tayo, ang isang mayor napatalsik niya si Bebot Alvarez. Tinakot yan ni Sara, mga ka-GP Natics. Pero ngayon, kahit na pinatalsik yan ni Sara, aso niya pa rin yan. Gayon pa man, duda si Caloocan City Representative Edgar Egay Rize na magtagumpay ang kudita laban kay D hanggat naghihintay ng biyaya
ang karamihan sa mga mambabatas kung saan tanging si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang makakatupad. Ito naman si Egay Irice, nagsalita pa. Parang sinabi mo mga kababayan na nagbabayad si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga representative para makuha nila ang boto. 'Di ba? Pero mga ka-GPnatics, again, pagdating naman dyan, number games. At syempre, nandun din naman yung katotohanan, mga kababayan, na kung saan po, lalong-lalo na yung mga kongresista na meron silang mga tinatawag na, ano ba tawag doon? Hindi yung mga party list representative yung mga meron silang tinatawag na yung mga tao talaga, mga ka-GPnatics. Yung constituents nila, 'di ba? May mga representative na party list, merong mga representative na may mga constituents. So, yung mga yon, mga kababayan, of course, ang gusto nilang mangyari, matulungan sila ng gobyerno tungkol doon sa kanilang mga lugar para matulungan din yung mga constituents ng mga kongresista. Pero it doesn't mean, mga kababayan, na yun ay suhol. Okay? Paglilinaw lang. Hindi ibig sabihin yun ay suhol. 'Di ba? Dahil ang gusto ng mga kongresista, yung makakatulong sa kanila. Yung makakatulong sa mga constituents nila. Kasi nga, kaya nga sila tumakbo, mga kababayan, bilang representante ng kanilang mga constituents, mga ka-GPnatics, para matulungan ang kanilang lugar. 'Di ba? Na umusbong. Oh. Alangan naman, mga ka-GPnatics, iboboto nila yung mga tao na hindi naman sila makikinabang, wala naman silang makukuha. 'Di ba? Oh, pag alam nila ang namumuno sa kanila maayos, na pagbibigyan ng kanilang mga kahilingan, na wala pong pananakot, syempre doon yan sila. Mga kababayan. Oh, dahil dito, sabi pa, wala yan dahil naghihintay ang mga congressman ng biyaya. Naniniwalang lalong mapupurnada ang mga proyekto ng mga mambabatas kapag pinalitan ng liderato ng mababang kapulungan. Pangit din ang pangit din ang dito, narrative dito, mga ka-GPnatics ni Edgay Irice, no? Pero doon tayo tumutok sa usapin na hindi po sila nagtagumpay. Ang kanilang ginagawa na to na plano, mga ka-GPnatics, ay suntok lamang sa buwan. Ang kanilang ginagawa na to, mga kababayan, na palitan si Boji D ay mukhang hanggang pangarap lamang ng mga Duterte. So kahit anong gawin ninyo, matutuloy po talaga ang pagdinig sa April 14 na kinakatakutan ng kampo ni BP Sara Duterte na baka lumabas ang kanyang SALN at lumabas din ang kanyang mga bank records at mapatunayan ni Ramil Madriaga ang kanyang mga aligasyon laban kay BP Sara Duterte. 'Di ba? Just me, kahit mag-usap-usap kayo dyan. Pero paano JP kapag halimbawa si Gloria, si Sara, dahil maraming pera, binayaran niya yung mga kongresista? Bahala na sila dyan. Pero ang balita, dahil dun lang naman tayo nagbabase sa facts, kasi yun ang balita, na wala pa daw 30 ang gusto, mga kababayan, na sumunod sa kanilang gusto, na sila po ay iboto at palitan ang palitan ang kasalukuyang House Speaker na si Boji D. Okay? Pero alam nyo, dati marami rin ako nabalitaan kay Gloria. Magaling daw itong speaker. Bakit magaling, GP? Paldo daw sila Lahat may langis ang kanilang mga bunganga. Lagi daw, mga kababayan, talagang magarbo daw. Very generous itong si Gloria. Milyones. Nako, sana wag sanang magpadala yung iba dahil lang sa kulay ng pera. Anyway, mga kababayan, ang masasabi ko diyan, dagdagan nyo pa yung effort nyo, mga DDS. Dagdagan nyo pa yung effort nyo, Sara. Baka sakali magtagumpay kayo. Kasi naman bakit nyo kailangan nyo pa magpalit ng House Speaker? Bakit kailangan dumulog pa kayo sa Korte Suprema? Sabi nyo, bloodbath. Sabi nyo, wala kayong kasalanan.
Harapin nyo na lang kasi wag nyo nang pahirapan ng taong bayan. 'Di ba? Ganun lang naman yun pag walang tinatago, harapin. Sabi ko nga kagabi, kapag ako, 'di ba, ay binato po ng mga issue ng pagnanakaw, pandarambong, ay hindi na kayo magdadalawang isip. 'Di ba? Hindi nyo na kailangan pumunta, pirma-pirma pa ng waiver, pumunta sa AMLA, pumunta sa bangko, mga ganyan, 'di ba, sa ombudsman. Magpi-print out na kaagad ako ng aking mga dokumento. Manghihingi na ako ng kopya sa bangko ng naka-PDF file para hindi to hindi pwedeng i-edit, 'di ba? Oh, 'yan ang ihaharap ko sa press con. At papatunayan ko na wala akong kasalanan. Pero iba eh. For me, many congressmen want to know the truth about BP. Yup, I totally agree. Kasi mga kababayan, yung mga kongresista na yan, kapag napatunayan nila, yung narinig nila, or nakita nila yung mga dokumento na magpapatotoo kung may kasalanan ba si Sara or hindi, dyan din sila magde-decide, mga ka-GP Natics, kung sila ba ay papanig sa kampo ni BP Sara Duterte. Diba? Okay. So, ito naman ang pag-usapan natin. Punta naman tayo, mga kababayan, dito kay Chavit Singson.